Ano't ang ginto ay naging malabo, ano't ang pinakadalisay na ginto ay nagbago. Ang mga bato ng santuaryo ay natapon sa dulo ng lahat na lansangan. Ang mga mahalagang anak ng Sion na katulad ng dalisay na ginto. Ano't pinahahalagahan na waring mga sisidlang lupa, nagawa ng mga kamay ng magpapalyok. Maging ang mga tsakal ay naglalabas ng suso, na nagpapasuso sa kanilang mga anak. Ang anak na babae ng aking bayan ay naging mabagsik, parang mga avestruz sa ilang. Ang dila ng sumususong bata ay nadidikit sa ngalangala ng kanyang bibig dahil sa uhaw. Ang mga munting bata ay nagsisihingi ng tinapay at walang taong magpuputol nito sa kanila. Silang nagsisikaing mainam ay nangahandusay sa mga lansangan. Silang nagsilaki sa matingkad na pula, ay nagsisihiga sa mga tapunan ng dumi. Sapagkat ang kasamaan ng anak na babae ng aking bayan ay lalong malaki kaysa kasalanan ng Sodoma, na nagiba sa isang sandali at walang mga kamay na humawak sa kanya. Ang kanyang mga mahal na tao ay lalong malinis kaysa niebe, mga lalong maputi kaysa gatas. Sila'y lalong mapula sa katawan kaysa mga rubi. Ang kanilang kinis ay parang safiro. Ang kanilang anyo ay lalong maitim kaysa uling. Sila'y hindi makilala sa mga lansangan. Ang kanilang balat ay naninikit sa kanilang mga buto. Natutuyo, nagiging parang tungkod. Silang napatay ng tabak ay maigi kaysa kanila na napatay ng gutom, sapagkat ang mga ito ay nagsisihapay na napalagpasan dahil sa pangangailangan ng mga bunga sa parang. Ang mga kamay ng mga mahabaging babae ay nangagluto ng kanilang sariling mga anak, mga naging kanilang pagkain sa pagkapahamak ng anak na babae ng aking bayan. Ginanap ng Panginoon ang kanyang kapusukan, kanyang ibinugso ang kanyang mabangis na galit, at siya'y nagpaalab ng apoy sa Sion, na pumugnaw ng mga patibayan niyaon. Ang mga hari sa lupa ay hindi nanganiwala, o ang lahat mang nananahan sa sanglibutan, na ang kaaway at kalaban ay papasok sa mga pintuang bayan ng Jerusalem, dahil nga sa mga kasalanan ng kanyang mga propeta at sa mga kasamaan ng kanyang mga saserdote na nagbubo ng dugo ng mga ganap sa gitna niya. Sila'y nagsisikapa sa mga lansangan na parang mga bulag, sila'y nangadudumha ng dugo, na anupat hindi mahipo ng mga tao ang kanilang mga suot. Magsihiwalay kayo, sila'y nagsisihiyaw sa kanila, marurumi, magsihiwalay kayo, huwag ninyong hipuin. Nang sila'y magsitakas at magsilaboy, ay sinabi ng mga tao sa gitna ng mga bansa, hindi na sila nangingiwang bayan pa rito. Pinangangalat sila ng galit ng Panginoon. Sila'y hindi na niya lilingapin pa. Hindi nila iginagalang ang mga pagkatao ng mga saserdote. Hindi nila pinakukundanganan ang mga matanda. Ang aming mga mata ay nangangalumata dahil sa aming paghihintay ng walang kabuluhang tulong. Sa aming paghihintay ay nangaghihintay kami sa isang bansa na hindi makapagligtas. Kanilang inaabangan ang aming mga hakbang upang huwag kaming makayaon sa aming mga lansangan. Ang aming wakas ay malapit na. Ang aming mga kaarawan ay nangaganap, sapagkat ang aming wakas ay dumating. Ang mga manghahabol sa amin ay lalong maliliksi kaysa mga agila sa himpapawid. Kanilang hinabol kami sa mga bundok, kanilang binakayan kami sa ilang. Ang hinga ng aming mga butas ng ilong, ang pinahira ng Panginoon, ay nahuli sa kanilang mga hukay, na siya naming pinagsasabihan, sa kanyang mga lilim ay mabubuhay kami sa mga bansa. Ikaw ay magalak at matuwa, o anak na babae ng Edom,
na tumatahan sa lupain ng Uz. Ang saro ay darating din sa iyo, ikaw ay malalango at magpapakahubad. Ang parusa sa iyong kasamaan ay naganap, o anak na babae ng Sion, hindi ka na niya dadalhin pa sa pagkabihag. Kanyang dadalawin ang iyong kasamaan, o anak na babae ng Edom, kanyang ililitaw ang iyong mga kasalanan.